calories ang calories na in-spend natin sa pinakain. Pwede pa itong sulat-sulatan. Ginagawa ko, trabaho, lahat ng calories na na-spend for certain day or certain week, kapag sumobra yan, hindi ilang calories mo ng tama. Actually, ito pong tinatawag na calorie deficit, ito talaga universal. Isa sa mga nag-iisang parang, kaya mga kayo isang parang. Any form of diet, intermittent fasting, yung mga low-carb diet, yung mga vegetarian diet, lahat yung mga mangyayari, umapit sila dahil sa tinatawag na calorie deficit. Para mas kompleto po yung idea nyo sa calorie deficit, panoorin po ito, iwan po natin ang link, pero tandaan po natin na hindi lahat ng calories ay pare-parehas. Kunwari ito 500 calories na soft drinks na to, pag tinumpara ko sa 500 calories ng broccoli, iba po ang effect niya sa katawan. Dito na po papasok yung tatlong major na hormones na gumagana sa katawan natin na nagdidikta kung tayo ba itataba o papayat. Una, pag-usapan natin si insulin. Si insulin po, kaya ito tinawag na insulin kasi para kang insulator or tagalagay ng taba sa katawan ng tao. Insulation. Tumataas po ang insulin kapag tayo ay napaparami ng pagkain ng sugar, ng mga simple carbs, mga pasta, mga white bread, mga white rice. At kapag tumaas po yan ng sobrang bilis, talagang nag-spike po ng ganon, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng pag-ipon ng taba sa katawan. So example dito po sa graph na to, so ito yung time na lumilipas after kang kumain. So sabihin natin 8 a.m. Tapos dito sabihin natin 12 p.m. Tapos ito yung insulin level, sabihin natin, kunwari lang, sabihin natin 10, tapos dito 100. Hindi po yan specific na numbers. So kunwari meron tayong kinain na certain uri ng pagkain. And yung shift ng ating insulin is sobrang taas pag ganun. Kumbaga yung spike ng insulin is sobrang pataas talaga, sobrang bilis. But usually, bababa po yan ng ganyan. Kapag ganito yung graph ng ating insulin, ibig sabihin sobrang taas ng spike, papuntang hot storage mode yung ating katawan. Ibig sabihin, mas gusto ng katawan natin na mag-ipon ng taba. Ngayon, meron po mga uri ng pagkain na hindi ganito yung binibigay na graph sa insulin natin. Kundi, pag ganito. Hindi ganon ka stick, stable lang po. At kapag ganito po, yung nangyayari sa katawan natin, yung type ng graph, yung insulin sa katawan natin, ang nangyayari dyan, hindi yan fat storage mode. Fat burning mode yan. So later pag-usapan natin kung yung mga uri ng pagkain na nagbibigay ng gantong type ng insulin sa katawan. Pangalawang hormone is yung tinatawag na ghrelin. Kung si ghrelin ang gusto niya, gutom. Kaya siya G. So, ghrelin, so gutom. Kapag tumataas ang ghrelin natin sa katawan, mas nagugutom tayo, mas nagkakaroon tayo ng craving. Kunyari kung hindi nyo naman napapansin, parang hindi ka naman gutom, pero hindi ka rin naman sobrang gutom. Pero ano ka lang, parang naghahanap ka rin ng pagkain biglaan. Isa po sa mga dahilan yan is baka tumataas yung ating ghrelin. Later, pag-usapan din natin kung yung mga pagkain na nakakapagpababa kay ghrelin para hindi tayo lagi gutom. Next naman si leptin. Kung si ghrelin, gutom, ito naman si leptin, nagsisignal siya ng pagkabusog. So ang goal natin laging mataas yung ating leptin para hindi tayo laging mag-aarap ng pagkain, lagi tayo busog yung pakiramdam natin. At alam niyo ba na merong sobrang sarap na pagkain, baka kinakain mo rin to, na kapag sinama mo to sa pang-araw-araw mo, pwede ka makayan sa pagkain. Later pag-usapan natin yan, pagkain yan. So ano nga ba yung mga dapat natin kainin para pumayat tayo? So everyday isama niyo po ito sa inyong diet. Unang-una, chicken breast. So pag sinabi pong chicken breast, wala po yung okay lang meron. Stop saying, I'm fine, thank you, I don't know, you are welcome. It's very basic. I used to speak like that too. Then I started practicing with fluently. Let me show you. Do you speak English? Where are you from? I am Mexican. Almost. Better say, I am from Mexico. I always get confused about that. That's what I'm here for, to help you speak correctly. But I don't have any money. What? You don't need money. Konting skin, pero dapat po talaga yung majority ng chicken breast is lean meat. Breast po kasi yung part na pinaka-lean sa ano. So kung napapansin nyo kapag drumstick or kapag wings, medyo mabalat yan and medyo konti yung muscle part. Kumpara sa mga chicken breast na talagang very lean yung protein component. Anong meron sa chicken breast? Yung quality po kasi ng protein na meron sa chicken breast sobrang taas. Actually, pinakamataas talaga is egg white. Ang pangalawa sa chicken breast. Ngayon, kapag mataas po yung protein quality ng ating kinakain, tumataas po si leptin. And at the same time, bumababa po si ghrelin. So, hindi tayo nagugutom agad-agad. Also, ito po mga chicken breast, mataas yung tinatawag niyang thermal effect of food or TEF. Ito po yung energy na kailangang ilaan ng katawan natin para
durugin yung ating pinakain. So, ano ibig sabihin nun? Pag kumain tayo ng chicken breast, para matunaw siya sa katawan natin, nagko-consume tayo ng calories. Remember sa first part ng vlog na to, sabi ko kapag tayo ay nag-spend, Kinder. nag-spend ng calories, mas pumapayat tayo. Ngayon, kakain ka lang ng chicken breast na mataas sa TEF or thermal effect of food, nagsusunod ka ng calories na effortless. Wala kang ginagawa. Hindi ka nag-exercise, hindi ka gumagalaw. Sinusunod mo lang yung kinain mong chicken breast. So, magandang benefit to or magandang cheat code to na mga gusto mong magkakaya. So, first itong ating grilled chicken breast. So, pwede nyo naman hindi tanggalin yung balat para meron sa konting lasa. So, ito, minarinate lang, kahit few hours or overnight, okay lang. Tapos, yan, medyo sunog pero tikman natin. So, syempre, depende yung magiging lasa niya sa marinade niya, saka sa ipapahin niya habang binigrids sa urban barbecue. For this one, medyo matamis-tamis. So, next, ito naman yung sobrang sarap ng pagkain na tingin ko paborito mo rin. Dark chocolate. So, ito pong dark chocolate kasi meron tong mga components na halo na wala sa mga milk chocolate. Meron po kasi itong tinatawag ng flavonoids. Ang flavonoids po, isang uri po yan ng antioxidant. Ngayon, kapag meron tayong flavonoids sa ating katawan, nababawasan po yung stress ng mga cells natin. Isa po kasi sa reason kaya medyo nagkakaroon tayo ng pagdagdag ng timbang is kapag masyadong stressful or masyadong mataas yung oxidative stress sa cells natin. Kapag stress po kasi ang cells, tumataas yung inflammation and ang inflammation, ang gusto niyan, fat storage po yung katawan. Also, meron din pong magnesium, ang mga dark chocolate. So, itong magnesium, nakakapagpababa din po ng stress. So, kapag mababa ang stress, mababa ang inflammation, ang katawan mo, hindi naka-fat storage, naka-fat burning din siya. Pero tandaan natin na hindi dapat i-consume ng sobra-sobra itong dark chocolate. Kasi meron din itong katumbas na calories. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kung pipili ko kayo ng dessert o sa prutas, piliin niyo yung dark chocolate. Meron tayong choices na milk chocolate, white chocolate, at dark chocolate. Lagi niyo po pipiliin yung dark chocolate kasi mas maganda yung benefit nito sa katawan natin. Itong dark chocolate na to, nabili ko lang ito sa grocery. Ang important lang, dapat at least 70% yung bibili ng dark chocolate. Kasi kapag iba kasi naka 50% lang or 40%, hindi na masyadong dark yun. Natatanggal na yung mga nutrients na kailangan natin for dark chocolate. So, mahalaga yung cocoa na represent. Ito, first time ko ito bilhin, itong brand ba. Usually naman nilalagay nila yung percentage. So, kung mahilig ka sa dark chocolate, maganda to. Kasi yun nga, nakakatulong ko sa pag-release ng gawin. Next, ito ulit, pwede nyo itong gawing dessert, strawberry. Itong mga strawberries po kasi mayaman dito sa tinatawag natin fiber. So, isa po yun sa mga high fiber fruit na pwede natin mabili. Although medyo mas mahal siya kumpara sa mga pinya, mansanas, saka medyo parang mas mahirap siyang hanapin. Kaya nyo pong maghanap ng medyo matamis or yung medyo abot kayang strawberries kasi po napakalaki ng benefits na sa katawan natin. Unang-una, fiber. Ang fiber po nakakapagpabagal po yan ng glucose absorption sa katawan natin. Ang epekto po nun, yung pinakita ko kanina. Kapag high fiber yung ating kinakain, mas pinapatuloy na yung gantong uri ng insulin curve. And kapag ganito yung insulin curve mo sa katawan, nasa fat burning mode ka. Also, ito po mga strawberries, meron din po itong mataas antioxidants. So again, kapag antioxidants,